Tagumpay nga po ang Golden State Warriors sa kanilang nagawang comeback sa pangalawang game ng kanilang back-to-back games kontra sa San Antonio Spurs. 125-120 na siyang nagpapatunay na mukhang kaya pa rin ang team na ito na manalo sa mga road games. Pero hindi rin naman yan magagawa kung hindi dahil sa performance ni Stephen Curry na nagtala ng 46.6 rebounds, 8 assists kasama na ang scoring run niya sa third quarter matapos siya ditong makapagtala ng 22 points. At yan ang nagbigay momentum sa Golden State para makahabol at makuha ang panalo. Kaya unti-unti na nga pong nakukuha ni Curry ang kanyang rhythm, which is magandang sinyales dahil kapag nagtuloy-tuloy ito, sigurado ngang mas tataas ang tsansang manalo. Sa ngayon, merong pang-apat na road games ang Golden State sa mga susunod na araw, kaya kailangan nilang panatilihin ang pagiging consistent ni Stephen Curry pagdating sa scoring. Samantala, dito naman, ang nakakahiyang pagkatalo nga ngayong araw ng Los Angeles Lakers laban sa OKC Thunder ay isang malaking sinyalis. Kailangan pa rin ng team ang presensya ni LeBron James na siyang nag-iisang player na kayang magligtas sa team. Si LeBron rin naman ang pinakamagaling na 3-and-D player sa Lakers. Hindi nga kagaya kina Austin Reeves at Luka Doncic, mas physical itong maglaro sa kakayahan niyang makagawa ng opensa sa painted area at maging sa perimeter kahit ilang player pa ang ipabantay sa kanya. Samahan mo pa ng mahigpit na depensa nito. Kaya once na makabalik si LeBron at makumpleto ang lineup, mahihirapan nga ang kanilang kalaban na i-double team si Luka Doncic. Sa madaling salita, babaguhin ni LeBron ang takbo ng opensa at depensa, lalo ang starting five na sina Austin Reeves, Luka Doncic, DeAndre Ayton, Rui Hachimura at si LeBron. At magagawa niyan sa darating na November 19 sa home game laban sa Utah Jazz. Sa ngayon, naglalaro na si LeBron sa G-League team ng Lakers na South Bay sa isang practice. Maraming mga fans ng Lakers ang hindi na makapaghintay sa pagbabalik ni LeBron, kaya posibleng matuloy ang kanyang paglalarong muli sa susunod na linggo. Samantala, naging maganda nga sana ang umpisa ng Dallas Mavericks sa kanilang game laban sa Phoenix Suns. Ngayong araw na siyang pinaniniwala ang epekto ng pagtanggal sa kanilang general manager na si Nico Harrison. Mas gumaan ang pakiramdam dahil wala ngang mga fans ang sumisigaw ng "Fire Nico". Ang problema, kahit anong ganda ng performance, hirap pa rin silang makakuha ng panalo matapos silang matalo ng Phoenix Suns 114-123. Hindi nga naging sapat dito ang naitala ng 6 na player na double digit points. Kaya dahil sa napakahirap na sitwasyon ng Dallas Mavericks, may isang insider ang tinutulak na ang ilang miyembro na pag-trade kay Kyrie Irving. Maging si Irving na damay sa tatanggalin ngayon dahil imbis na maghintay sila sa pagbabalik nito, mabuti nga daw kung iti-trade na lamang siya at gamitin bilang asset para makakuha ng mga future draft pick at ng mga bagong manlalaro na merong mas mataas na potensyal na maging katandem ni Cooper Flag.